Available na yung Salvame t-shirt natin at meron tayong limited time offer na 999 promo. Pero bago yon, bago explain yung 999, promote ko muna. Kahit isa lang yung bilhin nyo, napakaraming freebies niyan. Meron kayong freebie ng Ang Ninuno stickers na napakaganda. Dagdagan pa natin ng Pintado sticker, Kwentong Bayan sticker, Ang Ninuno sticker uli. At syempre kasama yung panalangin natin, orasyon, pampaswerte at kalusugan kasama yan. Kahit isa lang yung bilihin, kasama na lahat yan. Ganyan ko kayo kamahal. Pero, ito na yung catch. Kapag umabot kayo ng 999, kunyari yung total ng bill nyo ay 999 pesos, kahit anong binili nyo doon sa clothing line, automatic may chance kayo na makapili dito. Libre na tong bracelet na to. Pipili kayo ng isa. Kapag sa labas nyo binili yan, naabot ng 500 to 700 pesos. Kasi quality yung stitch nito. Pili kayo kung si Gunita bracelet or si Marahuyo bracelet. Dagdagan ko pa uli. Kapag umabot kayo ng 999 above, JD sticker. For example, 999 yung total nyo at ang pinili nyo ay si Gunita stitches, kaya siya Gunita ng alaala. Marahuyo, mabibigani ka sa ganda. Sample, ito pinili nyo. Lagyan natin yan sa box. Lagyan natin lahat ng freebies nyo sa box. Libre lahat yan. Pati itong orasyon. Lagyan natin sa box. Kasama ng mga package nyo. Lahat yan. Pag umabot ng 999 above, libre. Limited time offer lang to yung promo natin. Siguro pang 10 tao lang or hanggang next week lang. Kaya, hindi na natin patagalin pa. Check out na. Let's go. Sa mga magtatanong kung ano ang ibig sabihin ng Salvame t-shirt, ang kahulugan nito ay Save Me, para sa mga pinaniniwalaan nating creators. Tayo'y ililigtas sa mga kasalukuyan nating nararanasan. Kaya naman Salvame o Save Me. Nga pala, nakalimutan kong sabihin, kapag umabot kayo ng 999 at pipili kayo ng bracelet, dalawang pagpipilian, si Gunita o si Marahuyo, huwag niyong kalimutan mag-add ng note doon sa Shopee bago kayo mag-checkout. Ilagay niyo lang sa note kung anong pangalan ng napili niyong bracelet, kung si Gunita ba o si Marahuyo. Limited time offer lang to, kaya paunahan na lang. Huwag na nating patagalin pa. Simulan na natin ang kwento. Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Mula ito sa isa nating kabayan na itago na lang natin sa pangalang Munsur. Walang eksaktong taon. Dumaraw Capiz. Nang mga panong ito, isang magsasaka sa liblib na baryo ng Aglalana itong si Munsur. Pangunahing pananim nila ay tabako. Ito ang napili nilang pananim dahil bukod sa marami ang tumatangkilik nito, hindi rin magastos sa kemikal dahil may sariling panlaban sa mga insekto ang puno ng tabako. Madali rin itong patubuin at maaaring tumagal ng ilang buwan kahit papatuloy na pinipitas ang mga dahon nito. Simple lang ang pagpoproseso ng tabako. At sa murang edad ay naging biyasa si Munsur sa ganitong gawain. 15 taong gulang siya nang matutunan ang pagpapatuyo ng mga tabako. Simula noon siya na ang naging katuwang ng kanyang ama sa pag-aalaga at pagpoproseso nito. Ngunit may isang bagay na naobserbahan si Munsur sa kanyang ama na itago na lang natin sa pangalang Manglito. Napansin ng binata na tuwing sasapit ang buwan ng Marso, naglalaan ito ng magagandang dahon ng tabako. Siya mismo ang bumibilot ng mga ito para gawing sigarilyo. At pagsapit ng kabilugan ng buwan ng Marso, dinadala niya ang mga binilot na tabako papunta sa gitna ng kanilang taniman. Ipinapatong niya ito sa nakaumbok na lupa. Minsan ang tinanong ng binata ang tungkol sa bagay na yun.
Ngunit ang tanging sagot ni Mang Lito sa kanya, Mauunawaan mo din pagdating ng panahon, anak. Sa paglipas ng mga taon, patuloy ang paglago ng kanilang taniman. Ang nakakamangha pa sa lahat, nung minsang dumapo ang pesteng balang sa kanilang lugar, halos lahat ng tabakuhan at iba pang pananim ay sinalanta at wala nang natira sa kanila. Samantalang ang kanilang pananim na nooy kakatubo pa lang ay hindi ginalaw ng mga peste. Halos lahat ng mga kapitbahay nila Monsur ay nagtataka. Nagtanong ang mga ito kung anong gamot ang ginagamit ng mag-ama upang hindi dapuan ng balang ang kanilang mga tabako. Wala namang kaming ginagamit. Iniiwasan lang siguro ng mga balang ang aming bukid. Ito ang palaging tugon ni Mang Lito sa mga nag-uusisang kababaryo. Ngunit sa hindi inaasahang pagkakataon, natuklasan ni Monsur ang lihim ng kanyang ama. Madaling araw, inutusan ni Mang Lito ang binata na mag-ani ng mga dahon ng tabako. Ginawa nila ito habang madilim pa upang hindi malanta ang mga napitas na tabako. Nasa kalagitnaan ng pag-aani si Monsur nang makita nito na tila may kung anong gumagalaw sa gitna ng kanilang taniman. Nung una ay hinahayaan niya lang ito sa pag-aakalang alagang aso niya ang may gawa nun. Ngunit nang lumingon ang binata sa likuran, nakita niya ang asong napakaimbing ng tulog. Nagpa siya si Monsur na punta nito. Kinuha niya ang kutsilyong ginagamit pang putol ng dahon ng tabako at marahang nagpunta sa lugar. Habang papalapit, naaamoy ng binata ang malakas na sangyo ng magkahalong anghit ng tao at nasusunog na tabako. Napatakip ng ilong ang binata dahil palakas ng palakas ang amoy. Hanggang sa marating niya ang kapirasong umbok ng lupa kung saan nilalapag ng kanyang ama ang mga inani na binalot na tabako. Nanlaki ang mga mata ni Monsur nang makita nito ang isang malaki at maitim na nilalang. May hawak itong malaking bilot ng tabako. Nagbabaga ang dulo. Hindi nakasigaw ang binata na tila natigal po. Hindi rin siya napansin ng malaking nilalang dahil sa kapal ng tabako sa paligid. Inipon ni Monsur ang kanyang lakas. Pilit siyang sumigaw. Ito ang naging daan para mapansin siya ng nilalang. Matapos niyang sumigaw ay nagawa nitong ikilos ang mga paa. Dali-dali siyang nakatakbo palayo sa lugar. Nililingon niya ang nilalang ngunit hindi ito umalis sa kanyang kinauupuan. Nakangiti pa ito habang humihit-hit ng malaking sigarilyo. Pagdating sa kanilang tahanan, nakasalubong niya si Mang Lito at kitang-kita ng matanda ang pamumutla ng anak. Ano nangyari sa'yo? Parang nakakita ka ng kapre ah. Biro ni Mang Lito. Yun nga po siguro yung nakita ko sa gitna ng taniman, tay. May kapre po sa gitna ng tabakuhan natin eh. Sigaw ni Monsur. Dali-dali namang tinakpa ng matanda ang kanyang bunganga. Nagpalinga-linga sa paligid upang tignan kung may ibang napadaan. Huwag kang maingay. Mamaya sabihin ng mga tao, totoo yung sinasabi mo. Alam mo naman na nasa kalagitnaan tayo ng pamemesta ng mga balang. Taniman lang natin ang hindi napinsala. Lahat ng naririnig na mga kapitbahay tungkol sa atin, aakalain nilang totoo. Tugon ni Mang Lito. Totoo naman po talaga, tay. Sigurado ko sa nakita ko. May kapre po sa gitna ng taniman natin. Tugon ni Monsur.
Pinapasok siya ni Mang Lito sa kanilang tahanan upang doon kausapin. O eto, uminom ka muna ng tubig. Subukan mo ngang kumalma. Ay nako, panahon na nga siguro para sabihin sa'yo ang katotohanan. Oo, Monsor. Pinangangalagaan ng isang pamilya ng kapre ang ating lupain. Totoo ang nakita mo. At ang binalot na tabakong nilalagay ko sa umbok na lupa para yun sa kanila. Wika ng matanda at dagdag pa nito. Matagal na panahon ng pinangangalagaan ng mga kapre ang kanilang lupa. Simula pa nung panahong buhay pa ang ama ni Mang Lito. Ipinamana sa kanya ang lupain, maging ang pangangalaga sa mga kapre. Hindi lang tayo ang pinangangalagaan ng mga kapre, Monsor. Nandito sila sa ating lupain dahil alam nilang ligtas sila at walang sino man ang gagalaw sa kanila. Kagaya natin, gusto lang din nilang mamuhay ng payapa. Mahirap para kay Monsor na paniwalaan ang lahat. Ngunit alam niyang hindi nagsisinungaling ang ama. At siya mismo ang nakasaksi nito ilang minuto pa lang ang nakakalipas. Kung ganun, sila ang dahilan kung bakit hindi tayo dinapuan ng mga balang. At saka, kung bakit maganda yung ani natin. Tanong ni Monsor. Oo anak, ganun na nga. Kaya hanggat maaari, itago mo ang sekreto. Ngayong alam mo na ang lahat. Siguro'y napapanahon na ding ikaw na ang mag-alay sa kanila ng tabako. Tugon ni Mang Lito. Ilang araw na lang ay kabilugan na ng buwan. Nataong Marso pa ng mga sandaling iyon. Nung una ay tumanggi pa si Monsor dahil natatakot siya na baka kung anong gawin sa kanya ng mga kapre. Ngunit dahil na din sa pangungumbinse ng kanyang ama, kalaunan ay pumayag din ang binata. Tuwing hapon, pagkagaling niya sa bukid, kumukuha ang binata ng pinatuyong dahon ng tabako at binilot ang mga ito. Halos kasing lalaki ng braso niya ang mga iyon. 12 piraso ang ginawa ng binata. Ibinalot ito sa isang sisidlang gawa sa dahon ng buli. Pinasadya ito ng kanyang ama para sa ganitong uri ng gamit. Mamayang gabi ang pagbilog ng buwan. At ito ang una mong pag-aalay. Kaya hindi maiiwasang susubukin ka ng mga kapre. Titignan lang nila kung talagang totoo ka sa ginagawa mo. At handa kang harapin ang anumang pagsubok na pagdadaanan mo. Wika ni Mang Lito. Matapos ang kanilang pag-uusap, agad naganda si Monsor sa gagawin nilang pag-aalay. Medyo kabado ang binata, ngunit desidido siyang ituloy ito. Pagsapit ng dilim, agad nagpunta ang mag-ama sa taniman. Ngunit sa hindi inaasahang pagkakataon, naroon ang isa nilang kapitbahay. Hindi malaman ni Mang Lito kung ano ang gagawin. Dahil kapag pinaalis niya ang taong iyon, siguradong malalaman ng lahat ang kanilang sikreto. Kapag minamalas ka nga naman, oo. Nandito pala si Kondring. Nag-uusyoso na naman tong taong to. Walang magawa sa buhay eh. Wika ni Mang Lito. Agad niya itong nilapitan upang kausapin. Pinagtago niya din si Monsor sa mga tabako upang hindi nito mahalatang magkasama silang mag-ama. Nakamasid lang si Monsor sa ginagawa ng ama. Inakbayan ni Mang Lito ang kapitbahay at dinala sa malayo. Habang kinakausap niya ito ay panay ang lingon niya sa binata. Maya-maya pa, umalis na din ang kapitbahay. Dali-daling pinunta ni Mang Lito ang anak upang kausapin. Anak, mukhang mag-isa kang pupunta doon sa gitna ng taniman. Kailangan kong samahan si Mang Kondring sa bahay niya
para makipag-inuman para hindi na bumalik dito. Huwag kang mag-alala. Kagaya ng sinabi ko, susubukin ka ng kapre. Tandaan mo, basta magpakatotoo ka lang, Monsor. Wika ng matanda. Sabay takbo pabalik sa kapitbahay na nag-aantay sa pilapil. Hindi alam ni Monsor ang gagawin ng mga sandaling iyon. Sumagi sa isip niyang umuwi na lamang at huwag ituloy ang pag-aalay. Ngunit may kung anong nagtutulak sa kanyang gawin ito. Naglakad si Monsor papasok ng taniman. Dahan-dahan hanggang sa marating niya ang kalagitnaan. Naupo ang binata at nilapag ang kanyang dalang bayong. Nagpalingon-lingon sa paligid ang binata. Pinakiramdaman kung may ibang tao sa lugar. Maya-maya pa, inilabas niya ang dalang binilot na tabako. Inilapag ito sa umbok ng lupa at nag-antay. Ilang minuto ang nakalipas hanggang sa naamoy niya ang pamilyar na sangyo. Nakaramdam ng kilabot si Monsor dahil naririnig niya ang pagkaluskos ng mga puno ng tabako. Maya-maya ay unti-unting humahawi ang mga ito. Ilang sandali pa, isang malaking itim na nilalang ang naupo sa harap ng binata. Kagaya noon, hindi pa rin makakilos si Monsor. Nakatitig lang ito sa kaharap. Kinuha ng kapre ang isa sa mga tabakong dala ni Monsor. Nagpalingon-lingon sa paligid na tila may hinahanap. Patuloy lang na nakatitig ang binata sa nilalang. Magkahalong pagkamangha at kaba ang nararamdaman ni Monsor. Nawala lang ang takot niya nang magsalita ang nilalang. Sa kabila ng nakakatakot na anyo ay isang malumanay na tinig. "Maraming salamat, kaibigan. Pasensya ka na kung natakot kita nung una nating pagkikita. Hindi ko naman sinasadya. Gusto pa sana kitang pigilan. Kaso, baka marinig ng ibang tao ang boses ko." Wika ng kapre. Napangiti naman si Monsor. Naalala niya kung papaano siyang tumakbo palayo ng taniman ng mga sandaling iyon. Pasensya na din po kung pinangibabawan ako ng takot. Hindi ko pa kasi alam ang lahat eh. Pero ngayon malinaw na sa akin na wala kayong masamang intensyon. Ang totoo, gusto ko sana magpasalamat dahil sa tulong niyo sa amin eh. Kung hindi dahil sa pangangalaga niyo sa taniman, hindi namin alam kung saan kukunin ang ikabubuhay namin. Tugon ni Monsor. Ganon din kami sa iyong tatay. Kung hindi kami hinayaan ng mga nauna sa inyong tumira sa lugar na ito, hindi rin namin alam kung saan kami pupunta. Halos lahat ng gubat sa lugar na to ay sira na. Wala nang malalaking puno na maaari naming tirahan. Tugon ng kapre. Nagpatuloy ang kanilang usapan hanggang sa hindi na namalaya ni Monsor ang oras. Nang tumingala siya sa kalangitan ay napansin niyang nagliliwanag na. Agad nang nagpaalam ang kapre. Pagkauwi ng binata ay sinalubong siya ng ama. Masaya ito dahil alam niyang naging matagumpay ang unang pag-aalay ni Monsor. Aba, magaling anak. Nakuha mo ang tiwala ng mga kapre. Ang dapat mo nalang gawin ngayon, pangalagaan ang lihim na ito. Dahil sa oras na malaman ng mga kababaryo natin ang tungkol sa kanila, siguradong malaking gulo ang magaganap. Wika ni Mang Lito. Lumipas sa mga buwan. Naging maayos naman ang pakikitungo ni Monsor sa mga kapre. Ngunit kagaya ng lahat ng lihim, hindi sinasadyang natuklasan ng isang kababaryo
ang tungkol sa mga kapreng naninirahan sa lupa nila Monsur. Kakatapos lang mag-ani ng binata at imbis na umuwi ay tumuloy ito sa kalagitnaan ng taniman. Lingid sa kaalaman niya, napadaan ng kababaryo at nakita siya nitong pumasok sa taniman. Dahil sa hilig makiusyoso ang lalaking iyon, sinundan nito ang binata. Nanlaki ang mga mata nang makita si Monsur na nakaupo malapit sa umbok ng lupa habang tumatawa. Wala namang nakikitang kausap ang lalaki, kaya nanatili pa ito para pagmasdan ang ginagawa ng binata. Laking gulat ni Monsur nang bigla na lang sumigaw ang lalaki at nang lingunin niya ito. Hawak-hawak ng isang kapre ang mga paa nito at binibitin na patiwarik. Mang Adoy, anong ginagawa niyo dito? Naku po, naloko na. Kaibigan, ibaba mo siya. Hindi siya masamang tao. Pagmamakaawa ni Monsur sa isang kapre, ngunit nagsalita ang kausap niya. Hindi siya maaaring mabuhay. Lalo pat alam niya na ang sekreto niyo, Monsur. Kailangan niyang mawala. Hindi pumayag si Monsur sa gustong mangyari ng kapre. Hindi maaari. Huwag niyo siyang papatayin. Isa pa, walang maniniwala sa kanya kapag sinabi niya yung tungkol sa inyo. Mag-isa lang siya at maaari kong ikaila ang lahat ng sasabihin niya. Tugon ni Monsur. Ginawa nito ang lahat para wag patayin ng dalawang kapre ang kanyang kapitbahay. At sa awa ng Diyos, sumang-ayon ang mga ito. Gagawin namin ang gusto mo, kaibigan. Pero wag mo kaming sisisihin sa mangyayari dahil binalaan ka na namin. Wika ng isang kapre. Matapos ng kaganapan ay kaagad naglaho ang nilalang. Naiwan lamang si Monsur at ang kanyang kababaryo na noon ay nawalan ng malay dahil sa sobrang takot. Dali-dali niyang binuhat ang matanda upang dalhin sa kanilang kubo hindi kalayuan sa taniman. Isinara niya ito. Itinali mula sa labas para kung sakaling magising, hindi kaagad makakalabas. Dali-daling pinuntahan ni Monsur ang kanyang ama. Mabuti na lang ay nakasalubong niya ito. Nagtataka si Mang Lito dahil gabi na at hindi pa rin umuwi ang anak. Oh, anong nangyari sa'yo? Gabing-gabi na, hindi ka pa rin nabuwi. Tanong ni Mang Lito. Kasi po tay, may problema po tayo eh. Si Mang Adoy, naroon po sa kubong imbaka natin, nawala ng malay dahil sa takot. Ano po eh? Hindi makapagsalita ng tuwiran si Monsur dahil alam niyang ikakagalit ito ng kanyang ama. Sa halip, dali-dali na lamang niyang hinila si Mang Lito papunta sa kanilang kubo. Ano ba talagang nangyari sa iyong bata ka? Anong tungkol kay Mang Dadoy? Nahalata na ni Monsur ang galit na boses ng ama, kaya napilitan na lang itong sabihin ang katotohanan. Kwan po kasi tay si Mang Dadoy. Nakita niya po kung nakikipag-usap sa mga kapre. Nahuli po siya ng isa sa kanila. Kamuntikan na nga po siyang patayin pero pinigilan ko eh. Nanlaki ang mga mata ni Mang Lito at napasapo na lang ito sa kanyang noo. Ay naku, ano ba naman yan? Ano nang gagawin natin? Sigurado magsasalita ang matandang yan sa oras na magkamalay at makalabas dyan sa kubo. Hindi rin naman natin pwedeng ikulong lang yan dyan. Wika ni Mang Lito. Napasapo ito sa kanyang bulsa sa likod ng pantalon. At naalala ni Mang Lito na may dala siyang alak.
Dali-dali nitong kinuha ang lapad at binuksan ang pintuan ng kubo. Binuhos ng matanda sa katawan ni Mang Dadoy ang laman ng bote. Matapos ay inakay niya ito palabas ng kubo na animoy lasing. Hinatid pa ito sa mismong tahanan at sinabihan ang asawa niya na natagpuan ito sa gilid na nakahandusay, nawalan ng malay dahil sa kalasingan. Mabuti na lang, pinaniwalaan sila ng asawa nito. At ayon din dito, talagang hindi na mapigilan sa pag-inom si Mang Dadoy. Nakahinga ng maluwag ang mag-ama dahil alam nilang kahit ano pang kwento ang gawin ng matanda, walang maniniwala sa kanya dahil sa ginawang pagtatakip nila Monsur at Mang Lito. Matapos ang kaganapang iyon, naging maingat ang dalawa. Inakala nilang hindi na mauulit ang nangyari. Ngunit isang kaganapan ang naging dahilan upang tuluyang mabisto ang sekreto nilang mag-ama. Ito ay nang minsang may nagnakaw sa kanilang taniman. Namaga ang buong katawan nito at nagpa siyang magpatingin sa isang albularyo. Laking gulat nila Mang Lito dahil habang naghahapunan ay sinugod sila ng taong bayan sa pangunguna ng manggagamot. Teka, sandali lang mga kapitbahay. Anong kaguluhan to? Bakit kayo naparito gabing-gabi na? Tanong ni Mang Lito. Ngunit salip na sagutin ng maayos. Malalaking bato ang sumalubong sa kanya mula sa mga taong bayan. Tinamaan sa ulong matanda. Nang makita ito ni Monsur, dali-dali niyang sinugod ang mga taong bayan. Wala ding nagawa ang binata dahil pinagtulungan siya ng mga ito. Kapwa nakadapa sa lupa ang mag-ama habang nagmamakaawang wag silang patayin. Sinong mag-aakalang nag-aalaga ka pala ng kapre sa taniman mo, Lito? Kung hindi nagpagamot sa akin ng isang kabaryo mo, hindi ko pa malalaman. Kung ganon, totoo pala ang kwento nung lasing. Wika ng manggagamot. Hindi na nakapagsalita ang mag-ama hanggang sa dinampot sila ng mga tao at nagpa siyang sunugin sa gitna ng kanilang tabakuhan. Sa kawalan ng pag-asa, tumawag ng tulong si Monsur sa mga kapre sa pamamagitan ng kanyang isipan. Binanggit niya ang pangalan ng mga ito ng ilang ulit. Pagdating nila sa gitna ng tabakuhan, biglang napahinto ang lahat dahil isang malakas na sigaw na tila nagmumula sa isang malaking nilalang ang umalingaw-ngaw. Kasunod nito, ang makapal na usok. Malakas na sangyo ng nasusunog na tabako. Napangiti si Monsur dahil alam niyang dininig ng mga kaibigan nila ang ginawang pagtawag. Ilang segundo pa ang lumipas. Nasaksihan ng binata kung papaanong isa-isang humagis ang mga taong nananakit sa kanila. Hanggang sa ang natira na lang, yung manggagamot na si Tatang Marcelino. Pilit nitong pinanlalabanan ang nilalang na hindi nakikita. Saksing buhay si Monsur kung papaanong pinilipit ng kapre ang leeg ng matandang manggagamot. Matapos nitong patayin si Marcelino, ipinaliwanag ng kapre kung bakit niya ito ginawa. Ang manggagamot na yon ay gumagamit ng kapangyarihan mula sa kadiliman. Dahil kung mula sa amang may likha ang kapangyarihan niya, mauunawaan niya ang lahat ng mga nangyayari. Matapos magsalita ng kapre ay kaagad siyang umalis. Naiwan ang mag-amang nakaupo sa gitna ng kanilang taniman at ang hindi maipaliwanag ng dalawa. Tila nakalimutan ng mga tao ang nangyari. Kinabukasan, normal ang pakikitungo ng mga kapitbahay sa kanila
na parang walang naganap na kaguluhan. Nalaman na lang nilang binura ng kapre ang alaala ng mga taong naroon. Sa kasalukuyan, namumuhay pa din si Monsur bilang isang mangbubukid. Patuloy pa rin ang pagtatanim niya ng tabako sa kanilang lupain. Nagkaroon na rin siya ng sariling pamilya at kagaya ng ama, itinuro din ni Monsur sa kanyang mga anak ang kahalagahan ng respeto sa mga nilalang, nakikita man o hindi. Lagi niya ring pinapaalala sa mga ito na ang tinatamasa nilang kaginhawaan, ito ay dahil sa mga kaibigang kapre na nasa gitna ng tabakuhan. Maraming salamat sa pakikinig ng ating kwento, JIP. Muli huwag nating kalimutan na bisitahin ang ating Shopee para sa bago nating merch na Salva-me. Salva-me ng ibig sabihin ay Save Me sa mga pinaniniwalaan nating creators. Yun lamang, maraming salamat. Paalam.